Naku po, mag-ingat po tayo sa mga scammers. Lalo't uso ngayon ang panghihikayat ng mga ito sa social media. Kahapon lamang po ilang dayuhan ang inaresto sa Rizal matapos mabuko ang kanilang modus. Si Jim Tejano sa balita. Wala nang nagawa ang dalawang Cameroonian national na ito matapos maaresto ng Cainta Rizal Police kahapon ng umaga. Ayon sa salaysay ng biktima sa PNP. Nang mapansin nito ang umano'y kahina-hinalang galawan ng dalawa, agad itong inireport sa mga security ng establishmento na siya namang agad itinawag sa PNP. Ayon sa ating biktima is ipinakilala ng isang tao through isang online application itong mga foreign national na ito sa kanya for a couple of months. And doon nag-umpisa ang kanilang kinuha ang tiwala ang ating mga biktima. Ang modus, isang sample video ng sandamakmak na dolyar ang ipapadala ng mga sospek sa target. Paliwanag ng otoridad, pawang may problema ang mga perang ipinapakita sa video, kaya kinakailangan daw dumaan sa masusing proseso upang mapakinabangan. Pero ang lahat ng ito, fake currency lamang o mas kilala sa modus operandi na black money scam. Black money scam is ito yung term na ginagamit na kung saan talagang kinukuha ng mga suspect ang tiwala ng kanilang biktima at ayon sa kanilang kwento is yung kanilang hawak na pera ay may stain o may nangangailangan ng chemical upang hugasan para magamit yung perang yon. At kung hindi naman mahuhugasan is maaaring ibili ng chemical compound yung maibibigay na pera ng biktima. Balik puhunan. At may 15% komisyon na pangako ang mga sospek sa isang investor. Na-recover sa dalawang isang itim na bag kung saan nakasilid ang styrofoam na nakabalot pa ng duct tape o tinatawag na steaming machine. Bundle-bundle na peking 1,000 peso bill money maging ang peking identification cards at pasaporte. Iprinisinta mismo ni Police Lieutenant Colonel Anthony Aningalan kung paano ipinoproseso ang pera sa loob ng peking steaming machine sa database ng PNP. Napag-alamang may kinakaharap na kasong stapang isa sa mga sospek, habang illegal possession of firearm naman ang isa sa mga ito. Lumabas rin sa investigasyon na 3 taon nang naglalagi ang mga ito sa Pilipinas, partikular sa National Capital Region. Paalala ng PNP sa publiko, huwag basta maniwala sa mga business proposal, lalo't kung walang kaukulang dokumento ang mga ito. Nais po nating paalalahanan natin mga kababayan na maging mapagmatsyag na huwag basta-basta magtiwala sa mga bagay na too good to be true. Ito ay hindi ganun kadali na kitain ang pera. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na iwasan natin ang maging biktima ng ganitong uri ng scam. Nasa kustodiya na ng Cainta Police ang dalawa at nahaharap sa kasong swindling. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP kung sino ang mga posibleng kasabwat ng mga sospek. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.